Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y naritong muli para magbigay ng ilang paalala at opinyon, no? Para sa nalalapit na eleksyon. Unahin ko muna po ito. Kahapon po sa aking vlog regarding po sa darating na rally sa 31. Marami po ang naka-misinterpret sa aking vlog. Sana po, bago po kayo mag-comment, inyo muna pong unawain ang aking mga sinasabi. Ano po? Pero marami naman po ang nakaunawa kaysa sa hindi nakaunawa. Huwag nyo po pairalin kaagad-agad yung mang-away o magsalita ng lampasan sa kapwa. Hindi pa naman pala ninyo naiintindihan kung anong ibig sabihin. Ang ibig ko po sabihin, ako po ay hindi sasama sa rally sa 31 pero nakasuporta po ako sa impeachment kay Sara Duterte. Kaya hindi po ako sasama sa 31 dahil samot-sari po ang klase ng panawagan dito. Merong para sa impeachment ni Sara Duterte at meron namang pagtuligsa kay Marcos regarding sa budget, ano po, ngayon 2025. Ang tumutuligsa po sa budget kay Presidente Marcos ay walang iba kundi si Professor Cielo Magno, no? At ito po ay isasabay niya sa panawagan ngayon sa rally sa 31. So kaya po hindi ako sasama ay sapagkat ang ina-expect ko po ay focus sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi para sa akin, hindi pa sa ngayon dapat isinasali ang problema na sinasabi nila kay BBM, no? Sapagkat yung tungkol po dun sa budget, lumitaw bigla ang paninira ni Rodrigo Duterte kay BBM. Kung kaya't kay hirap pong paniwalaan ito dahil kalaban po ang Duterte ng Marcos na sumisigaw ng anomalya tungkol sa budget. Ngayon, ito pong rally for impeachment ni Sara Duterte ay dapat dyan i-focus ng tao ang laban. Hindi salihan ng tungkol naman sa kanilang laban kay BBM. Ngayon, marami pang panahon at bigyan pa natin ng pagkakataon si BBM na patunayan na talagang hindi siya lumulustay ng budget o ng pondo sapagkat alam nyo mga kapatid, hindi lang si Marcos ang nakaupo. Hindi lang si Marcos ang magnanakaw. Maaari nga po na si Marcos ang inyong sisisihin dahil siya ang presidente. Pero ang nakapaligid sa kanya ay magnanakaw. Gaya na lang ni Sara Duterte na kanyang vice-presidente. Si Sara Duterte mismo na vice-presidente ang nanguna sa pagnanakaw. Ngayon, kung sinasabi po ng marami na nagnanakaw si Marcos, yan po ay hindi, sa totoo lang, hindi lang po si Marcos yan ang dapat nyong sisihin. Ang dapat po lahat ay imbestigahan dyan sa Kongreso at Senado. Dahil nakapaligid ang mga magnanakaw kay BBM. Hindi po ako panatiko at hindi ako masasabing maka-Marcos, maka-Leni, maka-Duterte, or kung sinong Poncio Pilato. Wala po akong tinitingnan sa kanila. Ang gumawa ng tama, susuportahan ko. Ang gumawa ng mali, tutuligsain ko. Ako po ay para sa bayan at para sa mamamayan. Hindi po ako balimbing at hindi rin po ako traidor na Pilipino, hindi ako panatiko
Naintindihan niyo po ba ang salitang panatiko? Panatiko ako sa Diyos, Ama, sa langit, dun lang. Pero sa kapwa ko tao, hindi kailanman ako sasamba at magiging panatiko dyan. Sapagkat ang mga nakaupo sa gobyerno ay binabayaran natin para tayo'y paglingkuran. Tigil-tigilan niyo po ang pagsasalita niyo ng lampasan. Kasi po, kayo ay nagpapahalatang walang naiintindihan. Ngayon, dumako tayo sa eleksyon, no? Babasahin ko po ang mga taong hindi dapat ninyo iboto sapagkat ito nga po, batiin ko muna po itong si Mayor Mabilog na pinagbintangan ni Duterte na kasabwat, no? At pinagplanuhang patayin. Ako po ay natutuwa kay BBM sapagkat binigyan niya ng pagkakataon si Mayor Jed Mabilog, at ito nga po nakalagay po dito is ayan, Marcos grants clemency to ex-Iloilo Mayor Mabilog over Duterte era case. Ayan, cases. Ayan. Siya po ay umuwi. Si Mayor Mabilog ay isa sa witness sa ginawa ni Duterte na mga pagpatay sa mga at pagpaplano sa buhay nila ng mga opisyales ng gobyerno, mga local officials. At yan nga po, si Mayor Jed Mabilog, sinubaybayan ko po yung kanyang istorya. Kaya natutuwa po ako kay BBM dahil siya'y malaya na at binigyan siya ng clemency, no? Marcos grants clemency to ex-Iloilo Mayor Mabilog over Duterte era cases. Ayan. So, congratulations po, Mayor Mabilog, and thank you kay BBM, no? Sapagkat talagang ang lahat ng pinerwisyo ni Duterte ay tinulungan ni BBM para malampasan ang mga problemang idinulot ni Duterte. So, salamat po dito. So, yan po, no? Ito nga po, President Ferdinand Marcos Jr. has granted executive clemency to former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog, removing penalties from previous administrative cases against him. Yan, no? So, yun po ang ating masasabi dito, no? At nagpapasalamat po talaga tayo dahil kung maalala nyo po, si Mayor Jed ay naiyak sa pagsasalaysay sa mga ginawa sa kanyang pagbabanta sa buhay niya at pagkakaso ni Duterte sapagkat ang mga tapat na mayor ay piniperwisyo ni Duterte. Okay, magawin na po tayo sa iba nating tatalakayin, no? Para hindi naman tayo sobrang haba. Instead po, ito po ang masasabi natin dito kay Bongo. Unahin natin si Bongo. Ang sabi dito ni Bongo, siya ay graduate sa Ateneo de Davao University with bachelor's degree in marketing. Ang karir niya ay appointed as special assistant to the president in 2016 by then President-elect Rodrigo Duterte. Ran in Senate seat in 2019. In 2021, Go was initially nominated by PDP Laban as the party's presidential candidate. Ayan. Ito po ay noong panahon ni Duterte, nakilala itong si Bongo. And Legislative Works, primary sponsored Republic Act number 11463, Malasakit Center. Ito pong Malasakit Center na masasabi niya na tumutulong kuno sa mamamayan, ito po ang pinakapuhunan niya para siya ay palaging mauupo. Pero ang katotohanan, siya ay pinapasweldo natin ng ubod ng laki at sa kanyang mga programang ito, kalahati halos ang kanyang kinikita dito. Wala rin po. Masabi lang na siya ay nakakatulong, pero ang kickback po nito ay sa mga hospital mismo nang gagaling. Ang hospital po
mismo na hinahawakan ni Bongo ang binabayaran ng mga pasyente ng halos doble-doble, sapagkat sa mga programang ito ni Bongo ay iniisip ng tao na hindi nakakaintindi na ito'y malaking tulong sa kanila. Pero ang katotohanan, ito po'y racket ni Bongo. Ano po? At ito nga po, sabi pa niya, hindi po malasakit ang matatawag sa ginawa ni Bongo. Masakit! No? Hindi po malasakit, kundi masakit. Ito po, advocated for the Republic Act number 11590 or the Philippine Offshore Gaming Operators POGO Law. Ayan, siya po ang humawak at nanguna sa pagpapatayo ng POGO dito sa atin, no? Kaya po itong POGO ay maraming naperwisyo ng kababayan natin. Nawalan ng tirahan, nawalan ng trabaho, nagpapasok sila ng sandamakmak na China sa ating tahanan, sa ating bansa. At ngayon, sinong nagdudusa? Sinong nakikipaglaban para sa bansa? At tayo, di ba? At sinong nilalabanan? Ang mga Chinese na pinapasok ni Bongo at ni Duterte dito sa ating bansa. Kaya itong in-check na to, hindi dapat ito ibinoboto. No po? Ang sabi pa, one of the co-authors of Republic Act, Anti-Hospital Detention Law. Yung pong sinasabi ng Anti-Detention Law ay ganito. Di po ba, may mga nauospital na hindi nakakabayad, hindi pinalalabas dahil walang pambayad. No po? Ito yung kanyang ipinagmamalaki. Pero ang katotohanan po, gumawa ito ng programa na confine now, pay later. At ginawa po nilang bangkong ospital. May mga health card po silang pinauso, no? Hindi ko po makita yung akin dito. Meron po ako dito eh. Isa po ako sa Inalok. At isa rin ako sa Inalok na may-ari ng ospital na mag-recruit ng magiging member nila, especially mga pamilya ng OFW. Ang target po talaga nilang pagkaperahan ay mga OFW, no? Kaya po ito si Bongo, wag na wag nyo to iboboto. Mapanlin lang to. Mapanlin lang. Kasama rin ito sa mga pagpatay sa panahon ng war on drugs ni Duterte. Isa rin ito sa nagtatago ng mga lihim ng mga Duterte sa mga pang-aabuso sa ating bansa. Kaya mga kapatid, ayan, huwag tandaan po ang mukha. Huwag na huwag nyong iboboto ito dahil ito, ito ang kasabwat ni Duterte sa lahat ng katarantaduhan at ng mga Chinese. Okay? Yan po. Ito naman po. Yan. Ito. 40 million ang manggagawa ng Pilipinas kung lahat tayo ay bumoto na daladala ang interes ng ating uri. Sigurado tayong mananalo sa 2025. Wawakasan natin ang sistemang kontraktual at itataas natin ang sahod ng manggagawa sa nakabubuhay na sahod. Attorney Luke Espiritu. Si Attorney Luke Espiritu po ang ipalit nyo kay Bongo. Instead, sa halip na si Bongo ang iboto nyo, si Attorney Luke Espiritu po ang inyong isulat, no, sa inyong balota. Lagyan nyo ng dot o ng bilog ang pangalan ni Attorney Luke Espiritu for senador, no? Yan po ang ipalit nyo kay Bongo, sapagkat si Attorney Luke Espiritu ay may kakayahan kang ipagtanggol at ipaglaban, lalo na kung ikaw ay isang api, isang kaawa-awa, isang walang pambayad sa mga nanggugulo sa'yo, mga nagkakaso-kaso, sapagkat siya po ay isang lawyer na makatao at makabansa, no? Kaya po, makadiyos. Kaya po, kung pwede lang, imbes na si Bongo ang inyong iboto, ang iboto nyo po ay si Attorney Luke Espiritu. Lagyan nyo po na malaking X si Bongo at siya po ang inyong i-check. Sapagkat si Attorney Luke Espiritu, bukod sa kayang makipaglaban, kayang magsalita, kaya ka ipagtanggol. Ano ba naman ang magagawa ni Bongo sa inyo? May pagtatanggol ba kayo ni Bongo sa ginawa ni Duterteng mga pagpatay at mga panlilinlang, mga pagsinungaling?
Hindi, sapagkat si Bongo aayunan niya pa ang mga katiwalian sa gobyerno. Pero si Atty. Luke Espiritu, ipaglalaban kanya. Maniwala po kayo sa hindi. Ako po, na-meet ko na si Atty. Luke Espiritu. Nakasama ko na po siya sa isang launching. Kung kaya't siya po naramdaman ko kung ano ang pagkatao niya, no? Huwag niyo po kalimutan si Atty. Luke Espiritu ang ipalit niyo kay Bongo. Huwag na pong iupo si Bongo. Okay? Salamat po. At ito naman po, ang sabi nga, eto, mga kandidatong pro-China, huwag iboto. Ayan. Supporting candidates who are soft on China is the same as endorsing the harassment of our Coast Guard and the exploitation of our natural resources. A vote for China candidates is a vote against the heroes who thought of our independence, no? Maliliit po yung kaya hindi ko ganong mabasa. Independence, the fishermen fighting for their livelihood and the Coast Guard risking their lives to protect our seas. Ani House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Ayan po, wag po ninyo iboboto ang mga pro-China gaya ni na Bongo, ni na Bato de la Rosa, no? At iba pa po na magtatakbo bilang senador, no? Basta po mga kaalyado ni Duterte, huwag nyo po silang iboboto dahil yan ang magpapalakas ng Chinese dito sa ating bansa at tayo ay lulupigin ng mga iyan sa sarili nating bayan. Huwag po kayong papayag. I-zero vote ang lahat ng Duterte minions, no? Ang lahat po na senador ni Duterte, huwag niyong iboboto dahil yan ay mga kasabwat ng China. Ng mga taga-China. Okay po. Ayan. Huwag niyo daw po iboboto ang mga pro-China. At eto naman po, gumawi po tayo dito kay Sir Erwin Tulfo, no? Ako naman ay hindi galit sa mga Tulfo. Ang hindi ko nagustuhan dito kay Erwin Tulfo, yung pinagmumura niya si Atty. Leni Robredo noong panahon ng eleksyon, At isa rin ito sa Duterte, no? Si Sir Rafi Tulfo ay okay lang sa akin yan kasi kahit na nababalahura ang buhay ng mga Pilipino sa kanyang programa is bukod sa kumikita naman siya ng malaki, yung kinikita niya, ibinabahagi niya rin naman sa maliliit. So, ito po si Erwin Tulfo ang hindi ko gusto ang ugali kasi nagmumura ito ng babae, no? Nambabastos ng babae ito, no? Ang sabi nga dito, education, graduated from the University of the East in 2005 with a Bachelor of Science in Business Administration degree. Career highlights: served in the United States Army from 1988 to 1992, appointed Secretary of Social Welfare and Development by then President-elect Bongbong Marcos in May 2022, representative of ACT-CIS party list. Legislative works: supported the passage of Republic Act number 11934, subscriber identity, module SIMs registration, one of the proponents of Republic Act number 11936, National Land Use Act, advocated for Republic Act number 11943, extension of the validity of the Philippine passport, media, celebrity, political dynasty. Ayan. Ang reklamo po ng mga OFW sa mga Tulfo ay ang kanilang contribution na nawawala since 2016. Hanggang ngayon ay hindi raw na ipapakita kung nasaan ang contribution ng mga OFW. Yan po ay request din ng isang OFW sa atin na banggitin natin kung kaya't atin pong binabanggit. Ito pong klase ni Erwin Tulfo na nagmumura sa mga kababaihan, pumapatol sa babae, ito po ay hindi isang magandang ehemplo ng mga kabataan. Kung kaya't nasa sa inyo po kung siya'y iboboto nyo o hindi. Ang mahalaga, dapat ang ating nakaupo ay isang matinong senador,
may respeto sa mga larawan ng kanilang ina, ng kanilang kapatid at ng kanilang asawa o maging anak nilang babae. Ang numero uno pong ayaw ko dito ay ang pinagmumura niya si Atty. Leni Robredo na isang larawan din ng kanyang ina sapagkat babae ito. Ayaw po natin na senador na bastos dahil kung maiimpit si Sara Duterteng bastos ay may senador namang papalit na bastos. Kaya po mga kapatid, tandaan kung ano ang mga kapintasan ng mga senador na ito na hindi dapat maupo sapagkat ang ating bansang Pilipinas ay larawan ng isang ina. Siya ay babae. Pilipinas. Kung kaya't dapat ang pagmamahal sa isang ina at sa mga kababaihan ay ibigay ng mga kalalakihan hindi para binabastos ng dahil lang sa isang posisyon o sa isang karir na gusto nilang makuha. Ayan mga kapatid ang masasabi ko dito. So, ito pa po, no? Ayan. So, ayan. Ito nga, ang sabi rin ni Kong Benny Abante, I don't want her to become president. She is worse. Yan. Si Sara Duterte raw po ay ayaw niya na maging presidente sapagkat ito po ay masahol pa sa kanyang ama. Yan po ang sabi ni Kong Benny Abante, yung isa sa mga taga-Quadcom, si Congressman Benny Abante. Okay, ito naman po ang inihayag ni ex-ombudsman Morales, says Revilla should be convicted with plunderer. Ayan, with plunder. Given the evidence the office gathered, if I were a judge, I would convict him. Period. Ayan, ang sabi po ni former Supreme Court Justice, ex-ombudsman and former SC Justice or Supreme Court Justice, Conchita Carpio Morales. Ang sabi niya, I would convict him. Period. Ayan. Kinonvicted daw niya si Bong Revilla. Alam niyo, sa totoo lang, kahit mga kabitenyo, halos ay ayaw na sa kanya. Kaya lang, siyempre kabitenyo, kaya pinakikisamahan pa. Pero ang katotohanan, kung tumutulong itong mga to, pili lang. Hindi po lahat, no? Kapag galit siguro sila sa isang LGU, hindi nila bibigyan ang mga nasasakupan. Kung kaya't nakikita po dito ang tao na favoritism. Hindi po natin kailangan sa Senado ang favoritism na senador. Kung nagbibigay ang isang senador sa isang lugar, dapat lahat. Kung sa probinsya ng Mindoro, dapat lahat ng Mindoreño, lahat ng bayan sa Mindoro, bigyan niya ng suporta. Dito po, sa Cavite, pinipili lang nila ang binibigyan. Kaya hindi po ako bilib dito kay Bong Revilla, no? At saka isa pa, dynasty na sila, mga trapo na sila. Sila po ay salin-salin na ng kapangyarihan, asawa, anak, mula pa sa tatay hanggang sa kapatid, hanggang sa asawa, hanggang sa anak. Nakakasawa na po ang apelyido nila. Sana maiba naman, ano? At ito nga po, ano, isa pa, masasabi na natin na napatunayang siya isang plunderer. So, ano po ang dapat nating gawin? Iuupo pa ba natin ito? At kailangan pa bang palaging namamayagpag ang mga pangalan nila sa gobyerno habang ang mamamayan ay nagdurusa sa kahirapan? Ito ang mga katunayan na sila ay mga naikulong na dahil sa plunder na kaso. Sa totoo lang po, nadalaw pa namin ito sa kulungan sa Krame, silang dalawa ni Jinggoy. No po, dinalaw po namin ito dahil nagpatawag po siya ng meeting sa aming tawag dito, sa aming federation ng HOA, no? Sa mga federation officers, at isa po ako dito sa nakasama sa pagdalaw sa kanya dito dahil ang gusto nila iboto si Duterte noong 2016. Pero hindi po nila ako nauto. Hindi nila kami nauto. Hindi kami bumoto kay Duterte. Lalong-lalo na po ako. Hindi ko ibinoto si Duterte mulat sa pool kahit yung anak niya. So yan po mga kapatid ang aking masasabi, no? Nasa inyo po
ano ang magiging buhay ng bansa kung mga plunderer ang nakaupo, kung mga kurap ang nakaupo, kung mga magnanakaw ang nakaupo, mamamatay tao, salbahe, sinungaling, hudas, berdugo, anong mangyayari sa ating bansa? Laban, mga kapatid, itaob ang lahat ng kasangkot kay Duterte, lahat ng nakapangalan sa Duterte na mga senador, wag nang iboto. Salamat, mga kapatid. Salamat. Okay po.